Hello mga kapuyats! Welcome back to Puyatola, ang channel para sa ating mga puyat na sa gabi, puyat pa sa umaga. Today, we're gonna talk about data protection. Pagka tayo merong mga shared files, especially yung mga gumagamit ng Google Drive or Office 365, most of the time meron tayong mga shared files na maraming iba't ibang employees ang may access at nag-a-update. So, minsan hindi natin maiwasan na meron silang nache-change, mga cells na nada-drag, or nache-change nila yung format, yung arrangement nang hindi nila napapansin, tas hindi nila alam kung paano nila ibalik. So, your company is one who has some shared files and gusto nyo na ilimit lang kung ano lang yung pwede nilang galawin sa spreadsheet. Pwede natin gamitin itong protect sheet or protect workbook function. So, gusto ko lang naman mag-protect ng individual sheet. So, dun lang tayo sa protect sheet for this video. First of all, kailangan nating i-define kung alin yung mga cells na pwede nilang galawin. Ang question natin ngayon is, bakit ang kailangan nating i-define or ba't ang kailangan nating sabihin kay Excel is yung mga cells na pwedeng galawin? Hindi ba mas madali kung sabihin natin kay Excel na ilock mo lang tong dalawang cells na to and then tapos na? That is a good idea but that is not how Excel works. So sa Excel, by default, ang lahat ng cells ay nakalock. So tatanong mo naman ngayon, Ate Maggie, kung nakalock lahat ng cells sa Excel, paano naman ako nakakapag-add ng entry, nakakapag-edit, nakakapag-format? That's a good idea, pero the thing is, nakalock lang siya, pero hindi siya in effect. Parang parang alam mo yung kayo, pero hindi naman talagang kayo. Parang ganun. So, illustrate natin yan para mas madali nating mag-get. So, meron ako ditong dalawang tab. Isa yung if undefined. So, ipapakita ko dito yung paglalak lang ng wala tayong dinidefine. And to validate also na nakalock lahat ng cell, select natin itong maraming cell na to and then right-click, format cells, and then sa protection, nakalock siya. Okay. Ang shortcut nun para lumabas yung format cell protection is Control 1. So, nandiyan na. So, nakita nyo lock yan. So, wala tayong gagawin dito. Ilalak lang natin para makita natin yung difference. So, you go to Review, Protect Sheet. There is an optional password dito pero hindi ako maglalagay ng password. And by default, nakaselect na tong dalawa. Select Lock Cells and Select Unlocked Cells. Ibig sabihin, pwede mong select both locked and unlocked cells. If you have time, pwede nyo rin itong i-explore kung ano yung mangyayari kung i-check nyo itong mga other options. Then click OK. Dahil wala tayong sinabi kay Excel kung alin ang pwede nilang galawin, kahit saan ka magpunta dyan at mag-try kang mag-type, eto yung lalabas. It says protected yung sheet and to make change, kailangan mo siyang i-unprotect. Kahit saan yan. Literally, kahit saan. Okay? So, para i-unprotect mo siya, balik ka lang kay review, unprotect. Dahil wala ka ng password, so hindi ka niya hininga ng password. Dito naman sa kabila, i-define natin. Dito sa sales log na to, gusto ko mabigyan sila ng permission na maglagay ng entry from column A hanggang F. Want to sawa, more benta, more happy si boss. So, eto si Elijah Collins yung naka-select. So, meron siyang 5 policy, 3,560. So, halimbawa, nakabenta siya nung 7/12/24. Ang luma ng data ko, di ba? So, ipili natin si Elijah Collins. Nabentahan niya si Barney. Barney man. Nabentahan niya halimbawa ng home policy. At nilagay niya naman sa News at 1/2/75. So, nakita nyo, nag-update yung premium, naging 6 na yung policy niya. So, that's the idea. Kailangan hindi nila to magalaw. So, bigyan natin sila ng permission. Select natin tong A to F. Pero pwede mo ring i-select yung specific cell lang. Halimbawa, gusto mo hanggang 30
hanggang row 30 lang sila pwedeng maglagay ng entry, ikaw yung bahala. For as long as i-define mo yon, select mo to and then control 1, i-unlock mo yan. Ngayon, syempre, gusto ko rin silang bigyan ng capacity to select the sales agent. So, select mo yan, control 1, i-unlock din natin. Now, you can do the review, protect sheet. Try natin lagyan ng password, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lock na siya. Pero, so protected siya. Ito yung mga dinefine natin. So, pwede siyang mag-change dito, si Violet Blue. Halimbawa, si Violet Blue, nakabenta rin siya ng 712. Ang nabentahan niya ay si Mr. Ruiz. Mr. Ruiz. Nabentahan niya ng, let's say, auto. Nilagay niya sa progression. Ang premium ay 2,565. So, yan. Nag-update na siya dito. Pero try mo tong i-change. Hindi siya ma-change. Ito din, hindi. Pero ito, pwede mo namang palitan. Yan. So, that's how you lock your worksheet. To unlock, review, unprotect, enter your password, and boom, pwede ka na ulit magdagdag ng table if you want or kung ano man ang gusto mong gawin. So, Ate Maggie, napapangitan ako dito sa mga grid line. Pwede ba natin yung linisin? Yes, punta ka lang sa view. Uncheck mo yung grid line. Pwede mo itong alisin. So, mas malinis siya tingnan, di ba, kapag maliit lang yung table. Yan. So, usually, kapag na-finalize ko na yung report or yung table, ginaganyan ko na siya. Yung mga remaining grid lines. Inaalis ko na. Or minsan, pag talagang maliit lang siya, hinahide ko na lahat-lahat ng extra column or rows. But that will be for another video. So, madali lang, di ba, na i-protect ang inyong worksheet. Sa mga gusto nitong ating practice files, kung wala kang mapagpapractice na data, ilalagay ko po dun sa description yung link saan pwedeng ma-download or kung hindi sa description, baka sa first comment. Again, this is your Ate Maggie. Thank you for watching and I hope you have a wonderful day.